Nagsimula ang pelikula sa pagpapaliwanag kung paanong libu-libong taon na ang nakalilipas, ang daigdig ay hindi na matitirhan at iniwan ito ng mga tao upang maghanap ng ibang planeta. Lumipat sila sa iba't ibang planetang maaaring tirhan at nagtayo ng mga sibilisasyon na may magkakaibang pamahalaan, ang ilan ay masagana, ang iba ay kurakot at mapangapi. Kalaunan, ang mga planetang ito ay nagkaisa upang bumuo ng League of the Free World, isang organisasyong nakatuon sa pagtugon sa mga problemang nakakaapekto sa buong komunidad ng mga planeta. Isa sa mga planetang sinakop ng mga tao ay ang XT-59 na natatakpan ng mga hindi mapasok na latian. Gayunpaman, sa kabila nito, nagawa ng mga tao na magtayo ng isang napakaunlad na lungsod na tinatawag na Titanium at maraming kakaibang nilalang ang nabubuhay sa planetang ito. Dahil dito, ang Titanium ay natatakpan ng mga kalasag upang protektahan ng mga tao mula sa mga mapanganib na nilalang na ito. Ang eksena ay napunta sa bilangguan ng Titanium kung saan makikita natin ang 10 bilanggo na ipinadala upang pagsilbihan ang kanilang sentensya. Isang opisyal ang nag-anunsyo na nagpapakita na binigyan sila ng isang huling pagkakataon na mabuhay dahil walang parusang kamatayan sa planetang ito. Ang mga bilanggo ay palalayain sa mga latian at 300 kilometro mula roon, makakahanap sila ng isang lugar na tinatawag na Happy Island. Gayunpaman, hindi madaling makarating doon dahil ang planeta ay puno ng mga mapanganib na nilalang. Sunod, dinala ng mga gwardya ang isang lalaking may talukbong sa labas ng lungsod at hiniling na lumakad ng 20 hakbang pasulong. Pagkatapos maglakad, nakatagpo ang bilanggo ng isang bato na sinipa niya gamit ang kanyang paa at tumama ito sa kalasag sa harap niya. Nagdulot ito ng takot sa bilanggo at naniniwala siyang sinusubukan nila siyang patayin at gawin itong parang aksidente. Pagkatapos ay tinanggal ng mga gwardya ang talukbong at ibinunyag ang mukha ng bilanggo at lumilitaw na ang pangalan niya ay Irvin. Kasunod nito, pansamantalang isinara ng mga gwardya ang kalasag at itinulak ang lahat ng mga bilanggo palabas ng lungsod. Naghulog din sila ng isang bakal na kahon na naglalaman ng mga supply, kasama ang ilang mga armas at pagkain na maaaring makatulong sa kanila na mabuhay. Ilang sandali pa, muling ini-activate ang kalasag at ngayon ay naiwan ang lahat ng mga bilanggo sa labas. Isang lalaking nagngangalang Van ang nagpahayag ng kanyang sarili bilang pinuno at binansagan ng kanyang sarili na Polar Wolf. Sinubukan niyang kumbinsihin ang lahat na sumunod sa kanya, sinabing nakaligtas na siya rito noon. Pagkatapos ay inutusan ni Van ang lahat na magpakilala, ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol ng ingay na dulot ng isang nilalang na may mahahabang galamay na nag-iwan sa kanila ng takot. Sinabi sa kanila ni Irvin na ang nilalang ay tinatawag na pagan na tumutugon sa mga vibrations. Nang makaalis ang nilalang, nagpa siya si Irvin na huwag sumunod kay Van at sa grupo dahil mas marami siyang kaalaman kaysa sa kanila. Pinili niyang maglakbay ng mag-isa, ngunit isang babaeng nagngangalang Christy ang nagpa siya ring sumama sa kanya. Ikinagalit ito ni Van, ngunit hindi ito pinansin ni Irvin at binuksan ng kahon ng supply, dahilan para magtakbuhan ng lahat ng mga bilanggo papunta rito. Mabilis na kumuha si Irvin ng kutsilyo mula sa kahon habang ang iba ay nakatuon sa pagkain. Tinakot ni Van ang lahat at kinuha ang kontrol sa kahon, idineklara na kung hindi nila titipirin ang lahat ayon sa paraan niya, siya lamang ang mabubuhay. Gayunpaman, tumanggi si Irvin na tanggapin si Van bilang isang pinuno batay lamang sa lakas, kaya lumapit ang tuta ni Van kay Christy at ipinagpatuloy ang pagpapahiya dito. Pagkatapos ay tinutukan ni Irvin ng kutsilyo ang isang lalaki at hiningi ang bahagi nila ni Christy sa pagkain, backpack, poste, at lubid. Lumalabas na ang pag-atake sa isa't isa ay labag sa mga patakaran at kung lalabagin nila ito, babarilin silang lahat ng mga gwardya hanggang sa mamatay. Dahil wala nang ibang pagpipilian at ubiling ibinigay ni Van ang kanilang bahagi sa mga supply. Sinabi ni Irvin na may isa pa siyang kailangan, ang walang laman na bakal na kahon. Hiningi ni Van ang kanilang pagkain bilang kapalit, kaya nag-aatubiling ibinigay ni Irvin ang kanyang bahagi at ang kay Christy para sa kahon sa paniniwalang magagamit ito sa hinaharap. Umalis ang dalawa, habang sinabi ni Van sa grupo na sa palagay niya ay hindi mabubuhay ng matagal ang dalawang iyon. Kalaunan, napansin ni Christy ang isang babaeng nagngangalang Maria na nahihirapang buuin ang kanyang pamalo at iminungkahi na isama rin nila siya, ngunit tumanggi si Irvin, sinabing walang pag-asa ang babae. Kasunod nito, sinimulan ng dalawa ang kanilang paglalakbay at itinali sila ni Irvin gamit ang lubid upang mahila nila ang kahon habang papunta sila sa Happy Island. Di nagtagal, napagtanto nila na napakabigat ng kahon na nagpapahirap at nagpapabagal sa paggalaw. Sunod, nilapitan sila ng isang babaeng nagngangalang Leila na gustong sumali sa kanilang koponan at nagalok na ibabahagi ang kanyang mga gamit at gagawin ng lahat para matulungan sila. Gayunpaman, sinabi ni Irvin na napili na niya ang kanyang partner at hindi na maaaring magsama ng iba. Ngunit sinabi ni Leila na ang kanyang asawang si Matias ay nagpas siyang magtago sa lungsod at iginiit na mas magiging kapaki-pakinabang siya kay Irvin kaysa kay Christy. Gayunpaman, biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang may magpaputok mula sa isang kuta. Dahil sa takot, mabilis na sinunggaban ni Irvin si Christy at pareho silang nagtago sa likod ng isang bato. Pagkatapos ay napansin nila si Leila na buhay pa at napagtanto ni Irvin na ang bala ay para sa kanya.
Hiniling niya kay Leila na bumalik sa kanyang grupo at walang nagawa ang naiinis na babae kundi sumunod. Pagkatapos ay nagpatuloy sina Irvin at Christy sa kanilang paglalakbay at sa daan, napansin nila ang isang maliit at gumagapang na nilalang. Natakot si Christy, ngunit ipinaliwanag ni Irvin na hindi sila nakakapinsala at maaari pang ang magsilbing pagkain na hindi masikmura ni Christy. Pagkatapos ay nagkomento siya na sa palagay niya ay chismis lamang ang Happy Island at hindi umiiral. Ngunit sinabi ni Irvin na totoo ito dahil hindi sana siya sinubukang patayin ng mga gwarda kanina kung walang pag-asang mabuhay sa mga latian. Sa ibang lugar, makikita natin ang kapitan ng militar na nakikipag-usap sa Pangulo na nadismaya dahil nabigo silang patayin si Irvin. Ipinaliwanag ng kapitan na alam ni Irvin ang mga pag-atake at sapat ang talino niya para maiwasan ang mga ito. Nalaman din natin na ang bumaril ay si Matias, ang bilanggo na nagpaiwan at nagtatrabaho sa ilalim ng utos ng gobyerno. Sa isa pang eksena, nagpa siya sina Christy at Irvin na magpahinga kung saan nilinis ni Christy ang kanyang sarili gamit ang tubig na dumadaloy mula sa isang bato. Bigla, dahan-dahang lumapit si Irvin sa kanya mula sa likuran at hiniling na huwag siyang gumalaw na ipinagtaka niya. Bigla, isang kakaibang nilalang ang lumabas mula sa lupa at sinubukan ni Irvin na takpan ito ng kanyang jacket ngunit inatake siya sa proseso. Agad na kumuha si Christy ng kutsilyo at hiniwa ang galamay ng nilalang na nagpalaya kay Irvin. Pagkatapos ay gumawa ang lalaki ng sandata mula sa galamay ngunit inihayag na nasugatan siya mula sa pag-atake kaya tinalagaan ni Christy ang kanyang mga sugat at isiniwalat kung paano siya napunta sa bilangguan. Lumilitaw na sinubukan niyang kumuha ng permit sa diborsyo ngunit tinangka siyang saktan ng empleyado ng gobyerno. Wala siyang ibang nagawa kundi ipagtanggol ang sarili at nauwi sa pagpatay sa lalaki. Nang sandaling iyon, kinumpronta sila ni Van na dumating kasama ang kanyang grupo at hiningi ang bakal na kahon. Tumanggi si Irvin na ibigay ito, kaya inutusan ni Van ang kanyang mga tuta na kunin ito ng sapilitan. Gayunpaman, mahusay na ginamit ni Irvin ang sandatang galamay mula kanina at ipinakita ang kapangyarihan nito na ikinatakot ng grupo. Dahil wala ng ibang pagpipilian, umatras si Van habang sina Irvin at Christy ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal, naramdaman ni Irvin ang presensya ng isang nilalang at naging alerto, kaya humiga siya sa lupa at sinabihan si Christy na gawin din iyon. Napansin din natin na sinusundan ni Van at ng kanyang grupo ang dalawa. Biglang sumulpot ang pagana nilalang mula sa lupa at sinimulan silang atakihin. Lahat ay dumapa sa lupa, ngunit nagpanik ang isa sa mga lalaki at nagsimulang tumakbo. Agad siyang sinunggaban ng nilalang at mabilis na tinapos ang kanyang buhay. Natakot si Christy at gustong tulungan ng iba, ngunit ipinaalala ni Irvin sa kanya na wala siyang magagawa para sa kanila at sinabihang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Kasabay nito, nawawalan na ng pasensya ang Pangulo at umaasa na mahuhuli ng kapitan si Irvin na tinukoy niya bilang tagapayo. Sa ibang pagkakataon, ibinahagi ni Irvin kay Christy na isa siyang mathematician at tinanong siya nito kung paano siya napunta rito. Nangako si Irvin na sasabihin niya kung masasagot ni Christy ang isang bugtong at sinabing ang isang babae ay nangangailangan ng 9 na barya para makabili ng tsokolate at ang isang lalaki ay nangangailangan ng 1 barya. Nagtulungan sila at nagpasyang bumili ng tsokolate ng magkasama at hinati ito sa dalawa, ngunit kulang pa rin sila ng 1 barya pagkatapos itong bilhin. Kaya tinanong siya ni Irvin, magkano ang presyo ng tsokolate? Gayunpaman, masyadong napagod si Christy kaya't bigla siyang nakatulog. Samantala, naglakad si Irvin sa malapit at hindi nagtagal, nagising si Christy at nagimbal nang makita ang maraming nilalang na papalapit sa kanya. Sinubukan ng natatarantang babae na tumakas ngunit nakasalubong niya si Irvin na nagsabi sa kanya na magtago sa loob ng bakal na kahon kasama niya. Isinara nila ang takip, pagkatapos nito ay narinig nila ang mga nilalang na desperadong sinusubukang makapasok ngunit hindi nagtagumpay. Hindi nagtagal, sa wakas ay sumuko ang mga nilalang at umatras na nagbigay daan sa dalawa na lumabas mula sa kahon. Napansin nila na ang kahon ay malubhang nasira at maging ang hawakan ay sira na, kaya wala na itong pakinabang. Kasunod nito, ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay nang wala ang kahon at hindi nagtagal ay narating nila ang mismong latian. Hiniling ni Irvin kay Christy na maglakad sa unahan niya. Ipinaliwanag na kung mahulog siya, mas madali niya itong maililigtas dahil mas maganito kaysa sa kanya. Samantala, patuloy na sinundan sila ni Van at ng kanyang grupo, ngunit hindi nagtagal ay napagod siya at sinabihan ng lahat na magpahinga muna. Ngunit hindi sumang-ayon si Leila at nag-alala na baka makalayo si Irvin na maaaring ang tanging pag-asa nila upang mabuhay. Pagkatapos ay pinutol niya ang kanyang lubid at nagsimulang tumakbo patungo kay Irvin, dahilan para sundan siya ng naiinis na Van. Sa kasamaang palad, na-stalk siya sa latian at humingi ng tulong sa grupo. Gayunpaman, walang handang tumulong sa kanya at nagpatuloy sila sa paglalakad. Isang matandang lalaki na nagngangalang Job ang nag-iisip na iligtas siya, ngunit ibinahagi ni Leila sa kanya na si Irvin ay dating tagapayo ng Pangulo at may kaalaman tungkol sa lugar na ito, kaya dapat ay siya na lang ang sundan nila. Nagsimulang umalis ang grupo, ngunit isang lalaking nagngangalang Yan ang tumulong kay Van at iniahon siya mula sa latian. Sa ibang lugar, tinanong ni Christy si Irvin kung bakit siya nasa bilangguan at isiniwalat niya na dati siyang tagapayo ng Pangulo.
Natawa ang babae nang marinig ito, ngunit agad niyang napagtanto na nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paano niya natuklasan ang mga tiwaling kilos ng Pangulo at kung paano siya nakaramdam ng konsensya na magpatuloy sa pagtatrabaho. Sa makatuwid, ginawa siyang bilanggo ng Pangulo at ipinatapon sa mga latian. Isiniwalat din ni Irvin na plinano na niya ang kanyang kaligtasan ng maaga. Nagawa niyang maglunsad ng isang virus sa control system ng gobyerno na malapit nang pumutol sa kanilang kontrol sa planeta. Ang system ay maaari lamang patayin gamit ang code at siya lamang ang nakakaalam nito. Kapag bumagsak ang system, ang mga malayang tao ay makakabuo ng isang bago at malayang sistema ng pamamahala ng lungsod. Nang marinig ito, nagulat si Christy at nagbabala na mahahanap siya ng mga awtoridad, ngunit tiwala si Irvin na nasa Happy Island na siya sa oras na iyon. Samantala, sa lungsod, nagsimulang masira ang system ng mag-offline ng mga satellite ng komunikasyon. Sinubukan ng mga opisyal na lutasin ang problema, ngunit umiling ang system ng hindi kilalang password at ipinayo na burahin ang lahat ng data. Bumalik sa mga bilanggo, sina Leila at ang grupo ay may nakasalubong na 2 tao at nilapitan sila, inakalang sina Irvin at Christy iyon. Ngunit ang mga ito ay mga bilanggo na matagal nang nakulong doon at naging mga cannibal. Agad silang inatake ng mga cannibal at nahuli si Maria. Narinig din ni Christy ang kanyang desperadong sigaw na humingi ng tulong kay Irvin. Ngunit tumanggi siya, sinabihan siyang patay na ang babae at ayaw na niyang lumikha ng mas maraming problema. Kalaunan ay tumigil sa pagsigaw si Maria matapos siyang patayin ng mga cannibal gamit ang bato at sinimulan siyang lamunin. Samantala, nagsimulang umiyak si Christy sa kanyang kapalaran at nagtataka kung sino ang nakaisip ng ganitong brutal na paraan ng pagpaparusa. Nakakagulat na isiniwalat ni Irvin na siya ang nagmungkahi ng ideya sa Pangulo sa paniniwalang ito ang pinakamakataong opsyon. Tinawag siya ni Christy na isang halimaw, ngunit ikinatwiran niya na walang nagprotesta laban sa batas nang ipahayag ito, ibig sabihin ay naniniwala rin sila na ito ang tamang gawin. Nagagalit, tinawag siyang duwag ni Christy at sinabing mas mabuti pa sana kung namatay siya sa kalasag para walang makaalam ng kanyang code. Nakukonsensya, tumakbo palayo si Irvin at nagsimulang sumigaw upang makuha ang atensyon ng isang nilalang, umaasang papatayin nila siya, ngunit walang lumitaw. Pagkatapos ay nagpatuloy ang dalawa sa paglalakbay, kung saan isiniwalat ni Christy na inalok siya ng mga opisyal ng kalayaan kapalit ng pagpatay kay Irvin, ngunit tumanggi siya. Sa ibang lugar, natagpuan ni Van si Leila at ang grupo na nagtatago sa likod ng mga bato upang makatakas sa mga cannibal. Hinawakan niya si Leila sa leeg, kaya humingi siya ng tawad sa pag-iwan sa kanya kanina. Isiniwalat din niya kung paano hiniling sa kanya ng mga opisyal na patayin si Irvin kapalit ng kanyang kalayaan. Pagkatapos makumpleto ang misyon, inaasahang darating si Leila sa isang lugar na tinatawag na Rotten Marsh, kung saan ililigtas siya ng sasakyang dagat ng gobyerno. Lumilitaw na naglagay ang mga opisyal ng tracking device sa kanyang katawan na sa katunayan ay nakatago sa kanyang bukong-bukong. Sinubukan ni Van na tanggalin ito gamit ang kutsilyo, ngunit nagtangkang tumakas ang desperadong si Leila at nahuli ng isa pang nilalang. Lahat ay nanood ng may takot habang kinakalagkad ng malasapot na nilalang si Leila sa lupa at sinakal ito hanggang sa mamatay. Sa ibang bahagi ng pasilidad, napansin ng kapitan na unti-unting nauubos ang mga bilanggo, kaya nagpasya siyang ipadala si Matias upang hulihin si Irvin. Bumalik sa mga ipinatapon, nawalan ng isa pang kasamahan ng grupo ni Van nang lumapit siya sa isang bag na naglabas ng kakaibang itim na pulbos. Napagtanto ni Van na ang tanging pag-asa niya para mabuhay ay ang hulihin si Irvin at ihatid siya sa gobyerno. Maya-maya, nilapitan ni Yan si Irvin at humingi ng tulong, sinabing iniwan niya ang kanyang grupo. Hindi siya pinagkakatiwalaan ni Irvin at sinabihan si Christy na lumayo sa lalaki, ngunit tumanggi itong makinig at dumiretso kay Yan. Sa sandaling ito, may naghampas kay Irvin ng bakal at nawalan siya ng malay. Di nagtagal, nagising si Irvin at napansin na nakatali ang kanyang mga kamay at nahuli siya ni Van at ng kanyang grupo. Naramdaman ni Christy na maaaring hindi na niya makita muli si Irvin, kaya nagpasya siyang bigyan ito ng goodbye kiss. Sinubukan ni Irvin na balaan si Van na kailangan siya ng mga awtoridad ng buhay at papatayin nila si Van kapag nakuha na nila siya, ngunit ayaw makinig ng kalbong lalaki. Tumanggi si Irvin na gumalaw, kaya pinasan siya ni Van at nagsimulang maglakad, kasunod ang mga natitirang nakaligtas, sina Christy, Job, at Yan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Rotten Marsh na dating bilangguan at tahanan ng mga mabangis na kriminal. Ibinaba ni Van si Irvin at sinalubong si Matias upang makipagkasundo sa kanyang paglaya kapalit ni Irvin. Ngunit nang sila ay bumalik, natuklasan nila na nakalaya na si Irvin at nakatakas. Ikinagalit ito ni Matias na binaril si Van sa binti at sinimulang hanapin mismo si Irvin. Ilang sandali pa, natagpuan ni Matias sina Christy at Yan, kaya agad niyang pinatay ang lalaki at dinakip si Christy. Nang makita ito, sa wakas ay nagpasya si Irvin na lumabas sa kanyang pinagtataguan, ngunit hiniling kay Matias na palayain si Christy kapalit ng kanyang pagsuko. Pumayag si Matias at pagkatapos ay sumuko si Irvin habang si Christy ay pinalaya at sumama kay Job. Ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, si Van na sugatan ay lumitaw mula sa likuran at sinaksak si Matias gamit ang punyal.
Bago mamatay, binaril ni Matias si Christy, ngunit sa kabutihang palad, isa lamang itong tranquilizer dart. Nagpasalamat si Irvin kay Vance sa tulong nito, at pagkatapos ay uminom ang kalbong lalaki ng isang kapsula ng lason upang wakasan ang kanyang pagdurusa. Sa huli, sina Christy, Job, at Irvin lamang ang nakaligtas at nakaalis sa lugar. Nakarating sila sa isang malawak na dagat na puno ng maliliit na isla na gawa sa siksik at lumulutang na latian. Umakyat sila sa isa sa mga isla at ginamit ito bilang balsa, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula itong lumubog. Habang iniisip nila kung paano mabubuhay, tumalon si Job sa tubig, iniisip na hindi kaya ng balsa ang 3 tao. Sinubukan siyang iligtas ni Irvin, ngunit maya-maya ay lumitaw ang isang nilalang sa tubig at nilamon ng kawawang si Job. Nang makita ito, nalungkot sina Irvin at Christy ngunit nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Samantala, inutusan ng Pangulo ang kapitan na hulihin si Irvin sa lalong madaling panahon dahil nagsisimula ng masira ang system dahil sa virus, ngunit alam ng kapitan na walang saysay ang pagtatangkang hulihin si Irvin at inutusan ng isang drone na patumbahin sila. Gayunpaman, ang system ay nahawaan na ng virus, dahilan para mag-aberya ang drone at bumagsak sa tubig bago pa man ito makarating kay Irvin. Nang makita ito, ipinagdiwang ni Irvin at Christy ang kanilang tagumpay dahil alam nilang gumagana ang virus. Maya-maya ay napadpad sila sa isang malaking talon na nagtapon at nagdala sa kanila sa isa pang isla. Ipinaliwanag ni Irvin na mayroong isang lihim na base sa isla para sa Pangulo na naglalaman ng isang spaceship na pinapagana ng code, ngunit nakalimutan niya ang huling digit ng code. Sinabi ni Christy na malamang na may sinabi sa kanya ang Pangulo. Naalala ni Irvin na bago pa man maisip ng Pangulo ang huling digit, tinanong niya kay Irvin ang parehong bugtong tungkol sa bar ng tsokolate. Ang tamang sagot ay 10, ngunit inakala ng Pangulo na siyam ito. Sinabi sa kanya ni Christy na ang code ay maaaring siyam, kaya nagpa siya si Irvin na ilagay ito, ngunit 2 beses lamang siyang pwedeng sumubok. Una, nagpasok si Irvin ng maling code upang mapatunayan na gumagana ng tama ang system at software. Sa huling pagtatangka, pinasok niya ang siyam, pagkatapos ay bumukas ang lihim na base, at sa loob, nakakita sila ng isang spaceship. Tuwang-tuwa si Christy, ngunit hiniling ni Irvin na gamitin ang ship dahil isa lang ang upuan nito. Gayunpaman, tumanggi siyang iwan ito at ipinahayag na umibig na siya rito, at pagkatapos ay nagsalo sila sa isang madamdaming halik. Magkasama sila sa iisang upuan at umalis upang maghanap ng ibang lugar na nasa mas magandang kondisyon. Pagkatapos nilang iwan ng titanium, gumuho ang system ng planeta dahil sa virus. Kalaunan ay nakahanap sila ng isa pang planeta at nalaman ng League of Free Worlds ang mga kalupitang nangyari sa XT-59. Nagtapos ang pelikula sa pagbubunyag na pagkalipas ng humigit kumulang 10 taon, isang bagong sistema ang itinatag sa XT-59, ngunit ito ay mas malupit kaysa sa nauna. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.